Magandang umaga. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang huling tatayong testigo ng House Prosecution Panel para sa Article 4 ng impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luisro, napatunayan na ng gobyerno ang seryosong banta sa pamamagitan ng full-scale investigation ng NBI, kaya't hindi na kailangan pa ng testimonya ni Zulaika Lopez, dating Chief of Staff ni VP Sara, at House Security Executive Director Captain Belinda Bello. Gayon din ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office ukol sa pagmamayari ng high-powered firearms ng Vice Presidente upang ipakita ang kakayahang isakatuparan ang banta. Hindi na rin kailangan ng pagtestigo ni Micael Flores at Bones Magsambol, mga mamamahayag, para kumpirmahin ang pahayag ni VP Sara noong November 23, 2024 dahil na-authenticate na ng NBI ang video recordings at inamin na rin ng depensa na totoo ang mga ito. Kabilang din sana sina Sheriff Abby Andres, isang kamag-anak ng biktima at isang psychiatrist. Pagkatapos ng testimonya ni Matibag sa darating na Martes, lilipat na ang prosekusyon sa Article 1 o ang confidential funds sa July 22. Iginiit ng palasyo na hindi basta pahayag ang mga umano'y bantang binitiwan ni VP Sara laban sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may implikasyon ito sa national security dahil ang target ay ang punong ehekutibo ng bansa at ang nagsalita ay pangalawang mataas sa opisyal. Hinamon din ng palasyo ang kampo ni Duterte na patunayan ang kanilang mga depensa kabilang mga paratang ng panggigipit sa dating Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez at umano'y banta sa buhay ng Vice Presidente. Iginiit pa ni Castro na maituturing na nakumpleto ang krimen ng grave threats dahil naipahayag ito sa pamamagitan ng isang live stream na nasaksihan ng publiko. Sa ibang balita, sa Valencia City, Bukidnon, natagpo ang walang buhay ang isa sa dalawang magkapatid na tinangay ng rumaragasang baha nang subukan nilang tumawid sa isang spillway. May detalye si Jam Nueva. Jam. Naomi, na-recover ang bangkay ng nakatatandang magkapatid sa pampang ng Katipunan River sa Barangay Dagat, Kidavao, Valencia, Bukidnon, bandang alas 6 ng umaga, July 14. Sa inisyal na investigasyon ng Valencia City Police Station, alas 4 ng hapon, July 13, nang bumiyahe ang dalawang menor de edad kasama ang kanilang ama sakay ng isang motorsiklo mula San Fernando patungong Quezon, Bukidnon. Pagdating sa spillway sa Sitio Sadiri, Barangay Dagat, Kidavao, bigla umanong inabot ng malakas na agos ng baha ang kanilang sinasakyan habang halos nasa dulo na ng tawiran, dahilan upang matangay silang tatlo. Nakaligtas ang ama matapos siyang ma-rescue habang na-recover naman na wala ng buhay ang nakatatandang anak. Patuloy namang pinaghahanap ang nakababatang kapatid. Isinasagawa pa rin hanggang ngayon ang retrieval operation para sa nawawalang bata. Inutos naman ni Bukidnon Police Provincial Office Director Police Colonel Oliver Soto Navales ang masusing investigasyon sa insidente habang muling pinaaalahanan ng publiko na maging maingat sa pagtawid sa mga lugar na apektado ng baha at iwasan ang pagdaan sa mga spillway kapag mataas ang tubig. Mula Bukidnon, Jam Nueva ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Jam Nueva. Nasagip naman ng isang Philippine Eagle na pinaniniwalaang inatake ng halos 30 unggoy sa kamundukan ng Malaybalay, Bukidnon. Pero nadiskubre sa pagsusuri ng DNR, may tama pala ito ng pellet gun. Alamin natin ang detalye mula kay Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, mamimitas lang sana ng mga pako at passion fruit si Marvin Linoy sa gilid ng Sawaga River sa Barangay Daluangan, Malaybalay City, Bukidnon nitong Hulyo 3 nang maabutan niya ang nasa mahigit na 30 unggoy na nagkumpulan sa isang lugar. Inatake na pala nila ang hindi makalipad na Philippine Eagle. Itinaboy niya palayo ang mga ito at agad niyang pinulot ang agila na binalot niya ng kanyang jacket dahil nanginginig ito sa lamig. Nagpatulong naman siya at ang dalawa pa niyang mga kasama sa DNR upang mabigyan ng atensyong medikal ang
ibon. Napag-alaman na may 2 tama ng bala ng pellet gun ang agila sa kanyang hita at pakpak, dahilan upang hindi ito makalipad. Nakuhanan din ng maggots ang mga sugat nito sa magkabilang pakpak, indikasyon na matagal na itong nasugatan. May mga marka ng tali ito sa kanyang mga paa na posibleng nakuha niya bago pa man siya inatake ng mga unggoy. Ipinangalan din sa Philippine Eagle na ito ang lugar kung saan siya natagpuan na Sawaga, Daliwangan. Patuloy pa rin siyang ginagamot ngayon sa pangangalaga na rin ng Philippine Eagle Foundation sa Davao City. At patuloy ding hinahanap ng mga otoridad ang responsable ng pamamaril sa agila. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Doreen Igonia. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.